Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. John chapter 1, para po sa salita ng Diyos. Thank you, Lord. John chapter 1. Magkakaroon po tayo ng gawain sa Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Amen? At hindi po ito para may magawa lang tayo. Opo, tama, anniversary ng church. Subalit, higit pa po sa pagdiriwang ng anniversary ang gusto ko pong mangyari. Amen? Tayo kasi nakatingin doon lang sa yung kaganapan ng anniversary. May anniversary ang church. Dahil may anniversary ang church, may kainan. Amen? Pero ngayong gabi mga kapatid, nais ko pong sirain yung ganong pag-iisip, yung ganong pananaw. Amen. Ang aking pong panalangin mga kapatid, hindi po masayang yung dalawang gawain iyon, na sa dalawang gawain iyon, tunay na merong gawin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto ko pong may mangyaring pagbabago sa ating buhay na hindi pa natin naranasan noon. Nais ko pong kumilos ang Diyos powerfully sa dalawang gawain na paparating. Can you say amen? Amen. At naniniwala ako mga kapatid na may pangangailangan ka, naniniwala ako may problema ka, naniniwala ako may ipinapanalangin ka mga kapatid sa ating Panginoon, sama-sama nating hingiin yon sa ating Panginoon. Maasa tayo sa Diyos sapagkat naniniwala po ako na hanggang ngayon walang imposible sa Diyos. At naniniwala po ako na gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa ating buhay, amen, at mga himala sa ating kalagitnaan sa dalawang gawain na yun. Amen? Kaya wag po kayong mawawala. Amen? Naniniwala po ako, hallelujah, sasamahan tayo ng Panginoon sa dalawang gawain yun. Praise God, na para bang ang langit ay mabubuksan sa atin. Alam niyo mga kapatid, yun po ang gusto ko, ang langit ay mabuksan sa ating buhay. At kapag nabuksan ang langit, bumuhos ang revival, bumuhos ang anointing, bumuhos ang favor, bumuhos ang Espiritu ng Diyos, bumuhos ang mga pagpapala, at magkaroon ng breakthrough sa ating buhay. Amen? Lalo na mga kapatid sa spiritual nating buhay, at syempre, lalo na pagdating dito sa church. Subalit, para mangyari yun mga kapatid, magkaroon ng revival, mabuksan ang langit para makakilos ang Diyos sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, kung ano munang kailangan nating gawin, kailangan ay mabuksan muna ang ating puso. Amen. Hallelujah. Kailangan ay mabuksan muna ang ating puso para mabuksan ang langit. Amen? Ito pong ipapangaral ko ngayong gabi, open heart to open heaven. Amen. Bukas na puso para mabuksan ang langit. John chapter 1 verses 43 to 51. Ganito po ang sabi, kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe. At sa kanya'y sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa lungsod ni na Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot sa kanya, dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya, higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. Praise God. Verse 51, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po isang daling manalangin ngayong gabi. Panginoon,
Marami pong salamat, O Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya na narito sa lugar na ito, piniling sumamba sa iyo, Panginoong Hesus. Huwag mo po kaming biguin na ngayong gabi ako'y walang magagawa sa aking sarili. Pahiran mo ang aking labi, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, na ang mensahe ng pangangaral na ito. Magbukas ka ng mga puso ngayong gabi, O Diyos. Nais naming mabuksan ang langit, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong mga pagpapala para sa bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong gagawin at sa iyong ginawa na ngayong gabi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang nangyari po kay Nathaniel, mga kapatid, ay dapat din po na mangyari sa bawat isa sa atin. Amen. Ang nangyari po kay Nathaniel, nabuksan ang kanyang puso. Amen. Katulad po ng ipinangaral ko noong nakaraang linggo, isang pagpapala po na makilala natin kung sino talaga si Jesus. Amen? Yung magkaroon tayo ng personal na kapahayagan, na revelation sa ating Panginoon. Amen? Ito po ay parang kasunod na parang part 2. Amen? Ng aking pong pangangaral noong nakaraang linggo patungkol sa personal na kapahayagan sa ating Panginoong Jesus. Napansin niyo, mga kapatid, sunod-sunod ang mga ipinapangaral ko is not just about religion. Amen. Ang aking ipinapangaral is about relationship at revelation sa ating Panginoong Hesus. Amen. Hanggat ang tao hindi niya nakikilala ng lubusan kung sino si Jesus, amen, mga kapatid, walang kapangyarihan, walang mangyayaring pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Ang tao, kailangan niya munang makilala, magpakahayag sa kanya kung sino si Jesus para makilala ng tao sino ba si Jesus, ano bang kailangan kong gawin kay Jesus sa aking buhay. Alam niyo, mga kapatid, kapag nangyari yun sa tao, amen, makilala niya na si Jesus pala ang Panginoon, si Jesus pala ang dapat na maging hari sa kanyang buhay, si Jesus pala ang dapat masunod sa aking buhay. Alam niyo, mga kapatid, kapag nangyari yun sa lahat ng tao, I believe, mga kapatid, hallelujah, magiging maayos ang ating lipunan. Hallelujah. Kapag ang tao, pinahayagan ng ating Panginoong Hesus, naging tama ang pagtugon ng tao. Hallelujah. Sapagkat, mga kapatid, lagi ko pong sinasabi, ang bawat kailangan ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang ngayong gabi, kundi itong mga paparating na gawain, ating buksan ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Una po natin pag-usapan, digging with our deepest heart. Amen. Pag sinabing digging, yung paghuhukay, amen, sa kalaliman ng ating puso. Marami pong mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, ay mas higit na nakafocus sa panlabas na anyo ng isang tao o maging ng isang Kristiyano, na para bang ang pagiging Kristiyano ay makikita agad sa itsura ng tao, amen, na sa isang banda ay totoo naman. Amen? Hindi po ako naniniwala, mga kapatid, na ang isang Kristiyano na Kristiyano ang isang babae, amen, na ang daming hikaw sa iba't ibang bahagi ng katawan. Amen? Totoo naman, makikita mo ang isang tao, Kristiyano ba ito? Mananampalataya ba ito? Amen? Bakit ganun? May hikaw na siya sa tenga, may hikaw pa siya sa ilong, may hikaw pa siya sa dila, may hikaw pa siya sa pusod. Amen po ba? Mga kapatid, hallelujah. Ang tunay po na Kristiyano na babae, amen, ang hikaw nasa tenga lang. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Subalit sa kabilang banda naman, mga kapatid, ay hindi lang puro sa panlabas. Katulad na i-share ko lang sa inyo, ibahagi ko lang sa inyo si Julie. Amen. Nung nakaraang Sabado ata, nag-uusap sila ng kaklase niya habang nakasakay sila sa jeep tungkol sa church. Ngayon, naririnig pala sila ng driver ng jeep. Kaya biglang pumasok sa eksena yung driver ng jeep at nagtanong kay Julie, "Christian kayo?" Sabi nung driver ng jeep, "Opo," sagot ni Julie. "Ayos yan, ako din ay Christian," sabi nung driver. Tapos nagtanong ulit yung driver, "So, wala kayong pastor na babae o pastora? Kasi yun ang sabi sa Bible." Sabi naman ni Julie, "Opo." Tapos tanong ulit ng driver, "So, bawal din sa inyo magpagupit ng buhok ang babae?" Amen? So, sumagot ulit kayo si Julie, "Hindi naman po." Amen? Tapos nagulat yung driver, sabi niya, "Ha? Iba sabi ng Bible, parang bawal daw magpagupit ng buhok ang babae."
So, kapag hindi nyo ginagawa yun, hindi na tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Nag-usap kami ni Julie, nasabi niya sa akin, amen? Yun nga ang sabi ko, maraming mga Kristiyano ngayon nakafocus masyado sa panlabas na nyo. Mga kapatid, sa ating pong fellowship, balance lang. Amen. Pupunta tayo sa Old Testament. Marami kasi mga Kristiyano ngayon, ang kanilang Bible is lagi lang sa Old Testament. Hindi, mga kapatid, balance tayo. May Old Testament, may New Testament. Amen? Kung magtatanong po kayo sa akin patungkol sa mga ganon, ang isasagot ko po sa inyo mga kapatid, kung saan makakabuti, kung anong makakabuti, kung anong maayos tignan, doon tayo. Amen. Kung gusto mo magpagupit ng buhok, no problem. Amen. Hindi ka nagkakasala kung ikaw ay magpagupit ng buhok. Kung gusto mo mag-makeup, kung gusto mo mag-lipstick, walang problema mga kapatid. Amen. Di ba? Lalo na sa mga babae, di ba? Gusto minsan may kolorete ang mukha. Walang problema. Amen. As long as hindi ka nagkakasala. Amen. Amen po ba? Ganun lang isasagot ko. Di ba? Maraming mga tao, anong itsura mo? Ano ba dapat kulay ng buhok? Amen. Ay, grabe, ganun, di ba? Nagpagupit ng buhok, papuntang impyerno. Pagupit lang ng buhok, papunta natin ng impyerno. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Dahil mga kapatid, bakit ko po sinabi yun? Na huwag tayong masyadong mag-focus lang sa panlabas na nyo. Bakit mga kapatid? Dahil puso ang mas tinitignan ng Diyos sa atin. Hindi nakatingin ng Diyos sa hair issue. Amen. Kundi sa heart issue. 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na nyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Hallelujah. Yes, maraming salamat sa atin. Pero, mga kapatid, hindi ko naman sinabi na ay, pupunta lang ng church, okay na to, di ba? Naka-short lang, naka-chinelas. Hindi naman po gano'n, mga kapatid, amen? Total, puso lang naman pala ang tinitignan ng Panginoon, okay na to. Kahit hindi ako maligo, kahit hindi ako magpabamo, di ba? Basta mahalaga, nasa church ako. Hindi naman po gano'n, mga kapatid, amen? Hallelujah. Ibigay pa rin natin ang pinakamabuti para sa Panginoon, amen? Pero ang punto ko dito, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, maraming mga relihiyon, maraming mga sekta, yun nga, para bang nakatingin sila sa panlabas na lang na itsura na anyo katayuan ng tao. Pero binasa natin ngayong gabi, mga kapatid, ang Diyos mas nakatingin pala sa puso ng bawat isa. Amen? Kaya lang kausapin ng Panginoong Hesus si Nathaniel sa ating kwento, mas nag-deal o nag-focus ang Panginoon sa usaping puso. Naghukay ang Panginoon sa kaibuturan ng puso ni Nathaniel. Alam niyo mga kapatid, yun ang ginagawa ng Panginoon. Puso ang target ng Panginoon. Amen? At yun din ang nais gawin ng Panginoon ngayong gabi sa bawat isa sa atin. Ano yun? Amen? Hukayin at siyasatin ang kaibuturan at pinakamalalim na bahagi ng ating puso. Hallelujah. Dahil naniniwala ako mga kapatid, hallelujah, yan ang pinaka-sikretong bahagi, amen, ng tao. Yung nilalaman ng kanyang puso. Walang ibang nakakaalam niyan, kundi ikaw lang. Amen. Pero ngayong gabi mga kapatid, nais kong sabihin sa iyo, alam din niya ng Diyos. Amen. Kaya gusto niya hukayin, kaya gusto niyang siyasatin, dahil baka maaari, amen, na merong mga bagay diyan, merong mga nagtatago diyan, amen, na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Nangyayari yun mga kapatid sa tuwing tayo'y nakakapakinig ng salita ng Diyos na gaya ng nangyayari sa oras na ito. Amen, di ba? Mga kapatid, pansin mo ba, kapag may pangangaral na kagaya ng ganito, nakaupo ka lang dyan, amen, pero amen, sa iyong damdamin, sa iyong puso, di ba, para bang may hinahalukay ang Panginoon, para bang may hinahanap ang Panginoon, para bang may sinisiyasat ang Panginoon, amen? Di ba, may mga mananampalataya minsan hindi mapalagay sa upuan, di ba? Diba, teka lang, paano nalaman ni pastor yun? Di ba? Amen? May nagkwento ata, may nagchismis, may nagmarites ata kay pastor, amen? Hebrews chapter 4 verses 12 to 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, na tumatagos, biruin niyo mga kapatid, tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga
pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang salita ng Diyos, amen, talagang alam niya, kinikilala niya daw yung ating mga iniisip, pati yung mga hangarin, ninanasa ng ating puso. At sabi ng verse 13, walang nilalang na nakukupli, ibig sabihin na nakukupli, natatago sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Amen? Mga kapatid, ang sabi, ang salita ng Diyos tumatagos hanggang sa kaluluwa at espiritu. Anong ibig sabihin ng kaluluwa at espiritu? Yung ating kalooban. Yung hindi nakita ng ibang tao. Ito po ay panloob, inward issues. Can you say amen? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay kumikilos sa mga usapin sa ating puso. Inihahayag ang karakter ng ating puso. Tinutuwid ang mga maling paniniwala at pananaw natin sa ating buhay. Pananaw sa ibang tao at pananaw natin maging sa ating sarili. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, bakit yun ginagawa ng ating Panginoong Hesus? Bakit niya sinisiyasat? Bakit niya hinuhukay? Amen. Yung pinakamalalim na bahagi ng ating puso. Alam niyo mga kapatid, amen. Katunayan, nasabi ko na kanina, amen. Dahil maaaring may mga bagay na nakaharang sa loob na hindi natin makita, amen. Pero nandito sa ating puso, hindi lang natin makita, hindi lang natin mamalayan, at yung mga bagay na yon ay pwedeng humadlang sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Pwedeng makapigil sa gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Tulad ng ano, pastor? Tulad ng sama ng loob. Amen? Ang sama ng loob ay pwede nating kimkimin. Kahit hindi mo sabihin, pero inaalagaan mo dito. Diba? Ang sama ng loob, heart issue. Ang galit, ganun din. Dito din. Ang inggit, amen, heart issue din. Kabaitan, bitterness, heart issue din. Amen. Hindi pagpapatawad, heart issue din. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Thank you, Lord. Katulad pa ng yung kawalan ng pagpapahalaga, walang pakialam, walang gana sa mga bagay ng Panginoon. At pwede rin mga kapatid, na dito sa ating puso ay meron tayong mga tinatagong kasalanan. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Yun yung mga issue na gusto ng Panginoon na harapin at ayusin ng Panginoon sa ating puso. Amen? At dahil tayo po ay context, ang pinag-aaralan po natin ay nasa John chapter 1, hallelujah, dito po sa ating context mga kapatid, may dalawang issue si Nathaniel na gustong harapin ng Panginoon, kaya hinukay at siniyasat ng Panginoon ang puso niya para mabuksan ang puso niya para kay Jesus. Yung unang issue mga kapatid kay Nathaniel, meron siyang tinatawag na issue of skepticism. Issue of skepticism. Ang skepticism mga kapatid ay kapatid ni doubt. Amen? Ang skepticism, sa madaling sabi po mga kapatid, ay pagdududa. Skepticism, synonyms ni doubt, pagdududa. Sabi nga ng Cambridge Dictionary, skepticism, doubt, amen, that something is true or useful. Pagdududa ng isang bagay ay totoo o kapaki-pakinabang. Amen. Ito sa talata na dito sa kwento na ating pinag-aaralan, si Nathaniel ay merong issue ng skepticism, pagdududa. Ganitong nangyari sa kanya, John 1:45. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Ang tinutukoy dito mga kapatid ni Felipe ay ang Mesaya. Ang Israel, sa loob ng maraming taon, sila po ay naghihintay sa Mesiyas na darating na hinulaan sa lumang tipan ng mga propeta. Hinihintay po nila ang Mesaya dahil ang isip nila mga kapatid, yun din ang sabi sa kanila sa mga kasulatan, ay ililigtas sila ng Mesaya sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Amen? Kaya sa panahon ito, nananabik sila, nasaan na ba yung hinulaan ng mga propeta sa lumang tipan? Magkakaroon daw dito, manggagaling sa aming lahi, babangon, ipapanganak ang isang Mesiyas. Ang ibig sabihin po ng Mesaya ay, amen, tagapagligtas and anointed one. Naalala niyo po ba? Amen. Nung nakaraang Sunday, thank you Lord. At nang matagpuan po ni Felipe ang katuparan ng hula, amen, yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
siya po ang Mesaya, agad niya yung binalita kay Nathaniel. Hallelujah. Pero wala po tayong mababasa na pagkarinig ni Nathaniel ay natuwa siya, nanabik siya. Amen. Bagkus ang kanyang reaksyon ay pagdududa. Thank you, Lord. At maraming pinag-ugatan ang pagdududa ng tao. Bakit nga ba nagdududa ang tao sa isang bagay? Nagdududa ang tao, amen, sa isang bagay dahil sa tinatawag na disappointment. Amen. Nagdududa ang isang tao sa isang bagay dahil sa sakit. Siya'y nasaktan, amen, sa kanyang dating sitwasyon. Pwede rin kabiguan at pwede rin yung tinatawag na unmet expectation. Yung meron kang inaasahan pero hindi nangyari. Amen? Hallelujah! Dami ko nang pinasukan na simbahan. Wala namang nangyaring pagbabago sa buhay ko. Dami ko nang ipinanalangin na kahilingan. Ni isa, wala man lang natupad. Hindi ko alam kung maliligtas pa ang kamag-anak ko. Hindi ko alam kung gagaling pa ako o gagaling pa ang kamag-anak ko. Hindi ko alam kung makakatanggap pa ako ng pagpapala. Bago ako maniwala, gusto ko munang makita. Amen? Nagiging skeptic ang isang tao, amen, dahil may hindi magandang karanasan. Can you say amen? Amen. Mga kapatid, hindi na. Sinubukan ko na, walang nangyari. Naghintay ako, hindi naman dumating. Tumawag ako sa Panginoon, pero walang sagot ang Panginoon. Amen? Subalit ngayong gabi, kapatid sa ating Panginoon, hindi mabuti at hindi malusog na mabuhay ka sa pagiging skeptic. Amen? Laging nagdududa. Lalo na ikaw ay masanay na lagi kang nagdududa sa Panginoon. Lagi kang nagdududa sa kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, every time we pray, hallelujah, hindi lang tayo basta nagbabanggit ng mga salita. Naniniwala ako mga kapatid na yung ating mga ipinapanalangin, naririnig yun ng Diyos na buhay. Katulad kanina, ipinanalangin natin yung anak ni Sister Yoli. Hindi yun wala lang para mag-send tayo ng oras. Sige, pananalangin natin yung anak ni Sister Yoli. Hindi mga kapatid, naniniwala kanina, habang nananalangin tayo, kumikilos na ang Diyos kay Brother Jesse. Amen. Ganun yung mga kapatid, hindi yung, ayun na naman, panalangin na naman si Pastor. Wala. Lagi na ng panalangin. Wala na. Skeptic na. Amen. Yun nga kasi, may hindi magandang karanasan noon. Nanalangin pa ba ako? Hindi naman sila. Nanalangin. Bibigay pa ba ako? Wala mo pagpapa. Iimbitahan ko pa ba siya? Lagi naman akong dinidedma. Amen? Nagdududa na. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Paano ka pa makakatanggap sa Panginoon kung nagdududa ka? Paano pang makakakilos sa iyong buhay ang Panginoon kung ayaw mo nang magtiwala sa Panginoon? Paano pang magpapakahayag, magpapakilala ang Panginoon sa iyo kung ayaw mong subukan muli na buksan ang puso mo sa Panginoon? Paano mabubuksan ang langit kung nakasarado na ang puso mo? Amen? Hallelujah. Kaya nang makatagpo ni Jesus si Nathaniel ng harap-harapan, ang dinil niya ay yung laman ng puso ni Nathaniel. Amen? Hindi niya pinansin kung anong itsura ni Nathaniel, may balbas ba si Nathaniel, ano bang mata niya, bilugan ba, amen, singkit ba? Hindi mga kapatid, nang makaharap ng Panginoong Jesus si Nathaniel, dumiretso agad siya, amen, sa issue ng puso ni Nathaniel. Amen? Dahil kailangang harapin ng Panginoon ang pagdududa sa puso ni Nathaniel dahil hindi makakakilos ang Panginoon powerfully sa buhay ni Nathaniel kung merong mga maling bagay na naroon sa kanyang puso. Amen? Ikalawang issue mga kapatid kay Nathaniel, meron siyang tinatawag na issue of prejudice. Ibig sabihin po ng prejudice, amen, ay meron kang kinikilingan, meron kang pinipili, meron kang tinatangi. Amen? Yun po ang ibig sabihin po ng prejudice. Hindi ko na po inilagay yung definition. Ano pong mga halimbawa nito mga kapatid? Ang prejudice ay parang ganito. Kapag hindi mo kilala, kapag hindi mo kadugo, kapag hindi mo kalahi, amen, pwedeng mababa ang tingin mo sa kanya. Prejudice ang tawag doon. Amen? Kung baga sa paningin mo, hindi kayo magkapantay. Mas mataas ka. Amen? Ang halimbawa na nakikita ko dito ay yung mga puting Amerikano, mga kapatid, na dumating sa kanilang bansa na yung mga white Americans, mababa yung kanilang mga tingin sa mga black Americans. Sa Amerika, meron silang dalawang color, di ba? May puti, may itim. Yung mga white, pakiramdam nila, sila ay superior.
Pag nakakita sila ng mga Black Americans, mababa ang tingin nila sa mga Black Americans. Katunayan, dumating pa nga sa punto sa kanilang bansa, ito'y matagal na, alam ko, ngayon, ipinaglaban ng mga Black Americans yung kanilang karapatan. Pero noon, mga kapatid, kapag merong mga itim na Amerikano sa kanila mag-a-apply ng trabaho, hindi nila ganun tinatanggap. Tatanggapin ka namin, amen, pero hindi ka dito sa cashier, doon ka, tagalinis ka ng banyo. Ganun sa kanila, amen, nakadepende sila, hindi tayo magkakulay. Puti ako, itim ka. Amen? Hallelujah. Lalo na din ngayon mga kapatid, di ba? Ang mga Pilipino, naniniwala ko, hindi naman lahat, pero maraming mga Pilipino ngayon galit sa mga Chinese. Amen? Di ba? Nakapag siguro may kumatok na tao sa pinto mo, pagbukas mo ng pinto, nakita mo Chinese, di ba? Ito yung maagaw na teritoryo namin eh. Di ba? Ang mga Pilipino ngayon, amen, mas close pa sa Bombay kaysa Chinese. Amen. Ba't pa tayo napunta doon? Wala naman yung sa notes ko. Amen. Noon mga kapatid, grabe ang discrimination noon sa Amerika. Ganito mga kapatid, si Nathaniel, meron siya tinatawag na issue of prejudice. Amen. John chapter 1 verse 46. Amen. Sinabi ni Felipe, Nathaniel, nakita na namin ang Mesiyas. Nandun siya, halika, punta natin. Sumagot si Nathaniel verse 46. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Ang Mesaya na tinutukoy ng kasulatan, ang Kristo na tinutukoy mo ngayon sa akin, Felipe, galing sa Nazareth. Nazareth. Sigurado ka, Felipe, sa lahat ng lugar talaga dito sa Israel, ang Mesiyas galing talaga sa Nazareth. Seryoso ka? Sigurado ka? Amen? Noong panahon nila mga kapatid, hindi po maganda ang reputasyon ng lugar ng Nazareth. Kumbaga sa panahon natin, ang Nazareth ay lugar, pwede natin sabihin mga kapatid, lugar ng masasamang tao. Amen? Lunggaan ng mga adik. Parang gano'n yun sa panahon nila. Tahanan ng mga walang pinag-aralan. Amen? Ganun yung description, yung paglalarawan ng Nazareth. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napansin nyo, napatanong agad si Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? So, ibig sabihin mga kapatid, na yung panahon nila ang Nazareth, wala talagang maganda na makikita doon. Pansinin niyo, tanong agad ni Nathaniel, meron bang mabuti doon? Sa lugar na yon? Alam ko, puro lang karahasan doon, puro lang kaguluhan doon. Amen? Walang maganda doon, ang mga tao, di ba? Parang mga walang galang, mga walang respeto doon sa lugar na yon. Amen po ba? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Kaya hindi siya makapaniwala na ang Mesaya ay manggagaling sa Nazareth. So, ibig sabihin, Felipe, ang pinakamahalagang nilalang sa balat ng lupa na galing sa pinakapangit na lugar sa buong mundo. Parang gano'n yung ibig niyang sabihin dito ni Nathaniel. At dahil walang magandang manggagaling doon, hindi niya pinahalagahan at ang baba ng tingin ni Nathaniel sa lugar at sa mga taong nakatira doon. Hallelujah. At naniniwala ako mga kapatid, hindi lang yung totoo kay Nathaniel, tulad ni Nathaniel, ganito pa minsan ang nangyayari sa mga tao. Amen? Ito rin yung nangyayari maging sa mga mananampalataya. Amen? Sa loob ng church. Amen? Bakit ako maniniwala kay pastor? Mas matanda ako kaysa kay pastor. Bakit naman ako magtitiwala kay pastor? Hindi naman tapos ng pag-aaral yan. Tapos yung inimbitahan pa ni pastor sa Sabado, galing sa ibang lugar. Nakikinig lang ako sa mga tao ipinanganak dito sa Pateros. Kapag hindi na taga-Pateros, hindi na ako makikinig. Prejudice ang tawag doon. Amen po ba? Mga kapatid, hallelujah, mga kapatid, sa ating Panginoon, itong isang katotohanan, pwedeng ikaw ay hindi maniwala, pwedeng ikaw ay hindi makinig, pwedeng ikaw ay hindi magtiwala, kahit totoo na yung sinasabi ng tao, pero ayaw mo makinig, ayaw mo magtiwala, ayaw mo siya kausapin. Bakit lang? Dahil lang kung sino siya. Makikinig ako, pero hindi sa'yo. Sa lahat ng tao, hindi sa'yo. Yeah, amen? Pwedeng sa asawa mo. Makikinig ako sa kapitbahay natin, pero sa'yo, hindi ako makikinig. Makikinig ako sa mga anak ko, amen? And so on and so forth. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? May pinipili, may tinatangi, amen, hallelujah. Meron kang, ano man tawag doon? Yung bias, nagiging bias ka. Amen po ba? Mga kapatid, katulad ng issue of skepticism, itong prejudice na may kinikilingan o pinipili ay pwedeng maging sanhi para hindi natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At maging hadlang
para hindi makapangusap ang Panginoon sa atin sa mga pangangaral. Alam niyo po ba may mga ganon? Sa mga tagpo na kagaya ng ganito, may pangangaral ng salita ng Diyos, kaya lang dahil sarado ang ating puso, may issue ng prejudice, amen? Hindi ako makikinig dyan. Amen? Makikinig lang ako kay Pastor Boyen, pero kay Pastor Tim, Pastor Boyen, makikinig ako, national leader yun eh. Pero sino ba yan? Sino ba yan si Timothy? Amen? Prejudice. Matthew 13, 54-57. Dumating siya sa sarili niyang bayan, ito po'y si Jesus, at kanyang tinuruan sila. Pero yun mga kapatid, nagturo ang Panginoon sa kanilang sinagoga. Ano pa't sila'y namangha at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga gawang makapangyarihan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? At natisod sila sa kanya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay di nawawala ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. Narito mga kapatid, nagtuturo ang ating Panginoong Jesus. Ayun kami mga kapatid, sinong naniniwala? Si Jesus ang pinakamagaling magturo. Amen. Si Jesus ang pinakamagaling mangaral. Amen. Kung meron kang kilalang magaling mangaral, kilala sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, mga kapatid, naniniwala ako, amen, wala nang mas gagaling pang magturo at mangaral sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pero narito mga kapatid, napansin nyo, hallelujah, ang galing magturo at mangaral ng Panginoon, kaya lang, ang mas nakita ng mga tao ay yung pinanggalingan ni Jesus. Yung katayuan ng kanyang buhay. Ang galing magturo nito Pero maya-maya bigla silang tanungan. Diba? Anak ng karpintero yan. Amen. Alam niyo ibig sabihin mga kapatid? Diba? Parang pagtatanong na may pangmamaliit. Diba anak ng karpintero yan? Ano ba meron sa karpintero? Kikinig kami sa anak ng karpintero. Amen po ba, mga kapatid? Karpintero lang tatay mo, tapos ganyan ka umasta sa amin. Parang ganito yung tagpong ito. Karpintero lang tatay mo. Amen? At pwede ikaw, karpintero ka rin. Tapos, ganyan ka magturo, ganyan ka umasta sa amin. Alam mo kung sino. Diba? Parang ganun mga kapatid. Amen? Anong nangyari? Nabasa natin, natisod sila sa kanya. Natisod yung kanyang mga tagapakinigan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi sila naniwala kay Jesus. Anong makikita natin dito mga kapatid? Kaya kahit anong galing ng isang tao, pero kung may issue ng pagtatangi o pangmamata o yung minamata, yung mga nakakakita o nakakarinig, alam niyo mga kapatid, mawawala ng sa isa yung galing o kakayahan ng isang tao. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa kamakatotohanan yung sinabi mo, kahit galing na sa Bible, amen. Pero kapag ang tao nagsimula ng tumingin, sino ba to? Saan ba galing to? Amen. Hindi kami maniniwala. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, ganoon din spiritually, mapipigilan ng himala na pwedeng gawin ng Diyos dahil lang may issue tayo ng pagtatangi. Matthew 13:58, ito po'y kasunod ng verse, amen, na binasa natin, at hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Pansinin niyo mga kapatid, dahil lang may issue tayo ng skepticism, dahil lang may issue tayo ng prejudice, anong resulta mga kapatid? Pwedeng hindi makagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay at mga himala dahil lang may issue tayo sa ating puso. Amen? Pero illustration dito mga kapatid, sa mga unang araw ng ating fellowship, ito po sa Prescott, nagkaroon po ng tinatawag na Jesus Movement noon sa Amerika, taong 1960s hanggang 1970s. Ang ibig sabihin ng Jesus Movement mga kapatid, ito po yung panahon na ang mga tao sa kanilang lugar, merong mga tinatawag na hippies. Hindi po hippies hippies, may letter H po sa una. Ibig sabihin po ng hippies mga kapatid ay parang mga rebelde, mga pasaway, walang galang, yun, hippie. Yung sila, yung pasaway sa lipunan. Pero taong 1960s, 1970s, biglang kumilos ang Diyos worldwide, lalo na doon sa Amerika, tinawag din itong Jesus Movement. Ang mga tao doon, lalo na yung mga hippies, na pasaway, rebelda, puro masasamang ginagawa. Amen, maraming mga hippies noon kumilala tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen, grabe, manawakan. At katunayan mga kapatid, isa sa bunga noon ng Jesus Movement ay ito nga, yung ating fellowship. Doon ang galing. Amen, sa Jesus Movement. Ang Jesus Movement, mga kapatid, napakaganda. Actually, nakagawa ito. Mababasa nyo ito, masasearch nyo po ito sa internet.
Amen? Type nila ang Jesus Movement. Amen? Totoong nangyari mga kapatid, mga tao, biglang napupuspos ng banal na espiritu, nananalangin sila, pero maya-maya may mga gumagaling na, mga matinding sakit karamdaman, pinapagaling ng ating Panginoong Hesus. Amen? At habang umaandar ang taon, mga kapatid, magandang mga nangyayari, lumalago ang ating church sa Prescott. Yung Prescott, yung ating pong pinaka-mother church. Yung ating ipinapanalangin, di ba? Ipanalangin po natin si Pastor Greg, ang pastor natin sa Prescott. Yun po yung ating pinaka-mother church. Kumbaga, doon unang nagsimula ng gawain sa Potter's House Christian Center. Amen? Nakakapagtanim na ng mga churches sa ibang lugar. So sa madaling sabi, mga kapatid, nagkakaroon ng impact ang ating fellowship sa Prescott. At dahil doon, may mga tao doon na nakita nilang mga nangyayari at sila'y naniwala at nagsuggest na yun ang kailangan ng mga Christian television o network na ipalabas sa buong Amerika. Pastor, grabe, napaka-makapangyarihan ang ginagawa dito sa Prescott. Ang mabuti pa, ganitong gawin natin, ipadala natin, mag-send tayo ng mga tapes, ipadala natin sa ibang lugar para mapakinggan din nila ang pangangaral mo. Itong time na to, yung tatay pa ni Pastor Greg, yung founder ng ating fellowship, si Pastor Wayman Mitchell pa ang pastor nito. Amen? Kaya nagsimula silang magpadala ng mga recording tapes na naglalaman ng mga pangangaral ni Pastor Wayman Mitchell doon sa kanilang tinatawag na Christian Network Television. Kaya lang, ang problema mga kapatid, pagdala nila ng mga tapes doon, ay biglang napatanong ang mga namamahala sa mga Christian television na biglang sabi nila, saan lugar ang Prescott? Amen? Ang Prescott po mga kapatid ay isang maliit na lugar o probinsya lang sa Amerika. Isang maliit na lugar, probinsya lang sa Amerika na hindi gaanong kilala dahil wala namang tourist attraction doon o wala namang magandang bagay doon katulad ng Nazareth. Amen. Halimbawa ko, amen, napansin ko habang ginagawa ko ito, sa buong NCR, di ba, tama ba, ang Pateros ang pinakamaliit? Di ba? Para bang kapag tinanong mo, actually, mga kapatid, sa aming pastor's meeting, may lumapit sa akin na pastor, saan ka nagpapastor? Sa Pateros. Saan yun? May gumanon sa akin, saan yung Pateros? Alam nila ang Makati, alam nila ang Pasig, alam nila ang Taguig, alam nila ang Mandaluyong, pero ang Pateros, saan yun? Totoo yan mga kapatid. Di ba? Ano yung Pateros, saan yun? Explain mo pa, katabi po yun ng Taguig, katabi ng Pasig, katabi ng Makati, pinakamaliit na lugar sa NCR, nandoon yung Pateros. Amen? Parang ito nga yung Prescott. Saan yung Prescott? At isa pa mga kapatid, napatanong sila, sino to si Wayman Mitchell? Kaya ang nangyari mga kapatid, hindi nila tinanggap yung mga pinadalang tapes at hindi na natuloy ang pagpapanood sa buong Amerika ng mga pangangaral ni Pastor Wayman Mitchell. Ano pong dahilan? May prejudice, may issue ng prejudice yung mga tao na mamahala doon sa Christian Network Television. Amen? May gusto sanang sabihin ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng mga pangangaral ni Pastor Wayman Mitchell, kaya lang ay napigilan dahil may mga maling issue sa kanilang puso. Kaya ang Panginoon ngayong gabi, hinuhukay, sinisiyasat ang kaibuturan ng ating puso para nang sa ganon ay maharap agad ito at dapat maayos at nang sa ganon ay makakilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Jesus is digging the deepest part of our hearts. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, ano ang laman ng ating puso na maaaring pumigil sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay? Itong darating na dalawang gawain sa Sabado at Linggo, buksan po natin ang ating puso sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Hayaan mo mangusap ang Panginoon sa iyo at kung kailangang may idil ang Panginoon sa atin, so be it. Amen? Bakit natin pipigilan ang nais gawin ng Panginoon kung yun naman ay para sa ikabubuti natin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, pag-usapan po natin responding to revelation. Pagtugon sa tinatawag na kapahayagan. Amen? Paminsan mga kapatid, ang mga tao ay nakakatanggap na ng kapahayagan mula sa Panginoon. Kung sino ang Panginoong Hesus. Amen? Ang problema lang mga kapatid ay yung pagtugon nila, yung kanilang response, nire-resist nila, nilalabanan nila, hindi tinatanggap ng tao ang revelation mula sa ating Panginoon. Tulad ni Nathaniel kanina sa ating
first point, sinabihan siya tungkol sa Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas. Amen? Anong ibig sabihin nun? Revelation. Nagkaroon siya ng revelation kung sino si Jesus. Kaya lang, ay kinontra niya, ayaw niyang tanggapin, amen, sa kadahilanan na kung saan at kanino nanggaling yung kapahayagan. Para kay Nathaniel, gusto ko muna ng mga tanda, gusto ko muna ng mga himala, gusto ko muna ng marami pang information, kung totoo ba yung sinasabi mo, at makikinig na ako kapag kilala ka na. Kapag maganda ng credentials mo, amen, makikinig na ako sa iyo, amen. Pinapangaral ng Father's house, si Jesus daw ay Diyos, si Jesus daw ang kailangan ko, pero saan ba yung Father's house? Dyan pala. Ang liit lang pala na church. Amen. Tsaka na ako maniniwala kapag malaking church na yung Father's house sa Pateros. Amen. Maraming mga tao ngayon sa loob at maging sa labas ng church na nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Katulad kahapon, nangaral tayo sa labas at sa kanilang pakikinig ay pwedeng pinapangunahan at ginagabayan sila ng Diyos. Kaya lang ang problema mga kapatid, kinokontra at nilalabanan nila dahil lang sa pagkakakilanlan ng isang tao o ng isang church. Pakinggan mo ito kapatid. Alam mo ba, kapatid ko sa Panginoon, pwedeng ikapahamak ng tao kapag siya'y nakatanggap ng revelation, kapahayagan mula sa Panginoon, kaya lang tinanggihan niya. Bakit? Dahil lang hindi niya gusto yung nagsabi o nagsalita sa kanya. Amen? Meron pong ulit illustration dito, taong 1915, isang British ocean liner ay pinatamaan ng tinatawag na torpedo. Yung torpedo, mga kapatid, isang parang missile na gumagana sa ilalim ng dagat. Amen? Ito po'y pang-atake sa mga barko. Kaya ang nangyari ay sumabog yung tinamaang barko at nagpasimula itong lumubog. At habang lumulubog yung barko, nagpanik ang mga tao na sakay nun, takbo dito, takbo doon. Kanya-kanya silang kuha ng life jacket. Kaya lang ang problema mga kapatid, karamihan ng mga tao doon ay mali ang pagsuot nila ng life jacket. Takbo sila dito, takbo sila doon, kanya-kanya silang suot ng life jacket, kaya ang problema, mali yung kanilang pagsuot ng life jacket. Kaya isang lalaki, ang pangalan niya ay si Charles Laurier, sinubukan niyang balaan ang mga tao, sinubukan niyang ituwid yung mga tao na nakakasalubong niya, na sinasabihan niya, baliktad o mali ang pagsuot niyo ng life jacket, pero walang gaanong nakinig sa kanya. Dahil ang isip ng mga tao ay niloloko lang sila ni Charles. At gusto lang ni Charles na kunin ang life jacket nila, amen, para si Charles ang maligtas. Pag may nakakasulubong siya, teka lang, amen, yung life jacket mo baliktad, ayusin mo muna. Hindi siya pinapansin, pwedeng tinutulong siya, talubi ka dyan. Nagmamadali kami, lulubog na yung barko. Ang dami niyang sinabihan, mali yung suot mo ng life jacket, mali, baliktarin mo. Isip nila, gusto mo lang agawin life jacket, wala ka pang life jacket. Amen? Kaya, nang tumalon ng ilang mga tao sa dagat, dahil sa takot na baka masama sila sa paglubog, alam niyo mga kapatid, namatay din sila. Yung mga taong tumalon sa tubig, amen, dahil nang hilain na nila yung tali para magbukas yung life vest, ang nangyari ay, hindi ko lang nalagay, minsan pala parang may hinihila daw sa life vest, tapos parang bilang, yung may parang, lobo ba yun, parang lumutang ka sa lupa. Kaya lang nangyari dahil mali daw yung pagsuot nila ng life jacket, paghila nila, amen, sa halip na lumutang sila yung life jacket, tinulak yung ulo nila papalubog dun sa dagat, sa tubig. Kaya nangyari, nakaligtas nga sila sa paglubog ng barko, namatay naman sila doon sa tubig. Amen? May revelation. Ano yung revelation sa kanila? Mali yung pagsuot nila ng life vest. Revelation yun, mali. Amen? Yun ang totoo. Pero hindi pinaniwalaan dahil hindi naman nila kilala yung nagsasalita sa kanila. Nakakalungkot na pangyayari mga kapatid. Hallelujah. At nakakalungkot din dahil yun ang nangyayari sa mga tao. Mamamatay ka dyan. Mapapahamak ka dyan. Mapapa-imperno ka dyan. Bakit naman ako maniniwala sa isang adik? Bakit naman ako maniniwala sa isang nasangkot sa gulo? Bakit naman ako maniniwala sa isang batang pastor? Amen po ba? Amen. Bakit naman ako maniniwala? Taga-Kastuli ka lang, taga-subdivision ako. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ang dami na nating napakinggan ng mga pangangaral at maaaring sa mga pangangaral na yon, nangusap, nagpakahayag ng Diyos sa atin. Mga kapatid, hallelujah, napakinggan mo ang kapahayagan, napakinggan mo ang paglilingkod sa Panginoon.
Anong response mo? Napakinggan mo ang kapahayagan tungkol sa pananalangin, kahalagahan ng pananalangin. Anong response mo? Napakinggan mo ang tungkol sa pag-iikapo. Anong response mo? Napakinggan natin ang tungkol sa pag-iimbita ng mga tao. Anong response mo? Napakinggan natin ang tungkol sa kasalanan. Anong response mo? Amen? Mga kapatid, ang ating hinaharap future ay pwedeng nakadepende sa kung ano ang magiging tugon natin kapag nangusap ang Diyos sa atin. Amen? Nagpahayag ang Panginoon sa iyo ngayon. Nangusap ang Panginoon sa Sabado at Linggo. Ang tanong ay anong magiging reaksyon o tugon mo? Amen? Salamat sa Panginoon nang i-reveal ng Panginoong Hesus kay kay Nathaniel, ang kanyang sarili, ang kalooban niya kay Nathaniel, mga kapatid, naging tama ang pagtugon ni Nathaniel. Noong una, ayaw niyang maniwala, pero nang mismo ang Panginoong Hesus nang lumapit at nakipag-usap kay Nathaniel, nanampalataya si Nathaniel. John 1:48-49, tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Amen? Hallelujah. Totoo ito, mga kapatid. Kilala tayo ng Panginoon. Di ba nagtanong si Nathaniel, Panginoon? Di ba? Paano mo ako nakilala? Amen? Pero biglang sumagot si Jesus, Nathaniel, kilalang kilala kita. Ganon din ngayong gabi, mga kapatid, kahit anong pag-iwas, kahit anong pagtago natin, kilala tayo ng ating Panginoon. Amen. Alam niya yung ating ginagawa sa bawat segundo at oras, amen, sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Alam ng Panginoon yung mga sikreto at malalim na bahagi ng ating puso. Can you say amen? Amen. Amen. At narito, mga kapatid, tama ang naging response ni Nathaniel. Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Naalala niyo po ba si Pedro nung nakarang linggo? Ganito din yung kanyang sagot sa ating Panginoong Hesus. Para sa inyo, sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Tama rin si Nathaniel, mga kapatid. Hallelujah. Biglang sa isang iglap, nagkaroon ng personal revelation si Nathaniel kung sino si Jesus. At dahil naunawaan na niya at naliwanagan na siya, isinuko niya ang kanyang puso sa Panginoon. Sinasabi dito ni Nathaniel, Panginoon, naniniwala na ako. Ito na ang puso ko, ito na ang buhay ko, sa'yo na. Susunod ako sa'yo, hindi na lang ako ate ng church, kundi gagawin ko pa kung anong gusto mo na gawin ko sa aking buhay, Panginoon. At yun din ang nais ng Panginoon na gawin sa buhay ng bawat isa ngayong gabi. Yun din ang kailangan ng bawat tao, amen, na nagkakaroon ng kapahayagan mula sa ating Panginoon. Ano yun? Amen? Alam niyo, ang hinihingi sa atin ng Panginoon, ang tawag ay heart surrender. Pagsuko ng ating puso. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam mo, kapatid, ikaw ang panalo sa oras na isuko mo ang iyong puso at ipaayos mo ang mga issue sa iyong puso sa Panginoon ngayong gabi. At kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, doon siya magsisimulang makakilos ng malaya ayon sa nais niyang gawin sa atin. Psalm 32 verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen? Mga kapatid, hindi maipapaalam ng Panginoon sa atin ang gusto niyang sabihin at gawin dahil pwedeng nakasara ang ating puso. O kaya naman ay may ibang laman ang ating puso. O kaya naman ay merong mga issues ang ating puso. Subalit dito, nabasa natin ngayong gabi, sa oras na isuko natin ang ating puso sa Panginoon, amen, doon tayo magagabayan ng maayos ng Panginoon. Ang sabi niya, anak, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Ano yung daan na yon? Amen? Yung daan na yon na dapat nating lakaran papunta sa kanyang kalooban. Papunta sa iyong hantungan, papunta sa iyong panawagan. Amen po ba, mga kapatid? At yun ang nais na mangyari at gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Pangatlo, ngayong gabi, mga kapatid, greater things. Mga dakilang bagay. Praise God. Nagpakahayag ang Panginoon. Siniyasat ang puso ni Nathaniel. Naging tamang ang pagtugon ni Nathaniel sa kapahayagan. At dahil tamang pagtugon ni Nathaniel, napakaganda ng sagot ng Panginoong Hesus sa kanya. John chapter 1 verse 50. Si Jesus ay sumagot sa kanya, dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya? Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo
mo kaysa rito. Jesus said to Nathanael, you will see greater things than that. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, sino sa inyo gusto mong makakita at makaranas ng mga dakilang bagay sa iyong buhay? Amen? Kailangan muna na maging tama ang pagtugon mo kapag nangusap ang Panginoon sa iyo. Kapag nagpakahayag ang Panginoon sa iyo, kailangan muna ng heart surrender at buksan natin ang ating puso sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Doon magsisimulang kumilos ang Panginoon at ikay makaranas, ikay makatanggap ng higit na mga dakilang bagay kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus dito kay Nathanael. Amen? Ano ba itong mga dakilang bagay na ito mga kapatid? Hallelujah! John chapter 1 verse 51, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit. Praise God. At ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog sa anak ng tao. Narito mga kapatid, yung mga dakilang bagay na ito. 3 dakilang bagay makikita natin dito. Una mga kapatid, revelation of who Jesus is. Amen? Isa sa napakadakilang bagay na mangyayari sa tao ay yung makilala niya kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ma-reveal sa kanyang buhay kung sino ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi dito, mabubuksan ng langit at ang makikita natin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kapag nabuksan ng langit, pagkakaroon talaga tayo ng maliwanag na pangitain at kapahayagan kung sino si Jesus. Amen? Marami dito naniniwala, si Jesus tao lang, si Jesus propeta lang, pero kapag ikaw, hallelujah, pinahayagan ng ating Panginoong Jesus, makikilala mo na si Jesus ay hindi lang basta tao, kundi siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Na siya pala ang anak ng Diyos, amen? Siya lang pala ang daan patungo sa langit, siya pala ang kasagutan sa mga problema nating kasalanan, na siya pala ang pag-asa na kailangan ng bawat tao. Amen? Hallelujah! Alam nyo, mga kapatid, hallelujah, napakadakilang pagpapala kapag ang tao, hallelujah, totoong na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus. Dahil kasabay nun mga kapatid, pagkatapos ng pag-encounter mo sa ating Panginoong Hesus, kasunod nun, kaligtasan. Kasunod ng kaligtasan, pagbabagong buhay. Kasunod ng pagbabagong buhay, hindi mo namamalayan, kasama mo nang lumalakad ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Yun ang nais ng Panginoon na mangyari sa bawat isa. Amen? Ang sabi, mas dakilang bagay pa ang pwedeng mangyari. Ikalawa mga kapatid, intervention of God in humans. Ito yung second greater things na pwedeng mangyari sa tao. Hallelujah! Anong sabi? Ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog. Anong ibig sabihin ng manhik-manaog? Ang ibig sabihin po ng manhik-manaog, yung umaakyat, bumababa. Yun po yung ibig sabihin ng manhik-manaog. Umaakyat, bumababa. John 1:51, ang sabi po sa English, and Jesus said to them, I tell you the truth, you will see heaven open and angels of God going up and coming down. Amen? Itong manhik-manaog mga kapatid ay larawan po ng panalangin. Ang mga anghel, dadali ng panalangin natin sa Diyos, going up, at ang Diyos ay sasagot pababa sa atin, coming down. Amen? Ano man yan mga kapatid, kung tama ang pagtugon natin sa kapahayagan ng Diyos, pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Manhik-manaog. Hindi ka lang naligtas, diba kanina, na-reveal ang Panginoong Hesus sa'yo, kasunod kaligtasan, pero hindi lang yun, sabi ni Hesus, no. Amen. You will see greater things than that. Higit pa sa kaligtasan ang pwedeng mangyari sa'yo. Meron dito, isang ama ng tahanan, dating adik, nagpahayag ang Panginoon sa kanya, at dahil naging tama ang pagtugon niya sa kapahayagan ng Panginoon, itinigil ang paggamit ng droga. Kasama ko kahapon humahayo, nangangaral ng salita ng Diyos. Higit na dakilang bagay. Meron dito isang kabataan, hallelujah, dating dinala sa barangay dahil nasangkot sa gulo, nagpahayag ang Panginoon sa kanya, naging tama ang kanyang response sa kapahayagan ng Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, hindi na muling nasangkot sa gulo. Kanina lang siya ang nagpapaawit sa atin. Amen? Higit na dakilang bagay. Meron dito isang ina ng tahanan, dating nagpapatayan ng loto. Nagpahayag ang Panginoon sa kanya, naging tama ang kanyang response sa kapahayagan ng Panginoon. Mali ito. Amen. Iniwanan niya ang pagtataya ng loto, pumasok na lang natanod sa barangay. Amen. Ngayon, hallelujah, kapag may gawain, narito siya. Amen. Higit na dakilang bagay. Oh, mali yun. Hindi ko nagagawin ito. Meron pa dito, 2 nanay. Yung isa nagkaroon ng bukol sa dibdib, yung isa nagkaroon ng bukol
tungkol sa ovary. Amen. Hindi lang kaligtasan, sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag naging tamang response mo sa Panginoon, you will see greater things. Amen. Yung dalawang nanay na yun, nagkaroon ng kapahayagan na si Jesus ay nagpapagaling ng kahit anong sakit. Amen. Naging tama ang pagtugon nila. Wala pang isang buwan. Naalala ko mga kapatid, na wala yung bukol sa dibdib, na wala yung cyst sa ovary, himalang pinagaling ng Panginoon. Yung dalawang nanay na yun, kasama natin ngayong gabi. Higit na dakilang bagay. Hallelujah. Kapag naging tama ang pagrinog, may sakit ako. Amen. Pero narinig ko kay pastor, narinig ko sa pangaral niya, Jesus is our great healer. Revelation. Amen. I will go to Him. I will tell Him my sickness and disease. And Jesus is gonna heal me. Amen po ba? At yun ang nangyari. Amen. You will see greater things. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon. May ginawa pa ang Panginoon na dakilang bagay sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At panghuli, mga kapatid, ikatlo, sa aming pagtatapos, purposes of God into human lives. Hindi lang niligtas si Nathaniel, hindi lang siya nagkaroon ng revelation kung sino si Jesus, kundi nagkaroon pa ng purpose ang kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, itong si Nathaniel, hallelujah, naging isa siya sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesus. Nathaniel is one of the 12 disciples of Jesus. Amen? Hallelujah. Kalaunan, inatasan ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Una, duda at nagtatangi si Nathaniel, pero nang magpahayag mismo sa kanya ang Panginoong Hesus, naging tamang pagtugon niya, nagkaroon ng saysay ang buhay ni Nathaniel. At tulad na sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam. Hindi ko aakalain na isang araw tatayo ako sa mga lansangan dito sa Pateros. Amen? Kahapon habang nangangaral kami, actually mga kapatid, ika-4 na beses na namin nag-street preach. Amen? Hallelujah, nakakatuwa. Nagkukwento kami nila, sabi ko, hindi ko akalain na isang araw tatayo ako dito sa mga lansangan sa Pateros, mangaral ako ng salita ng Diyos, at kasama ko itong mga tao na ito na kinatagpo, nagpahayag ang Panginoon sa kanila. Napakaganda na kanilang mga testimony. In-encourage ko kayo mga kapatid, pwede kayong sumama, pwede kayong mag-observe, pwede kayong manood. Maraming mga tao umihinto, nakikinig, hallelujah. Nakita nyo, kanina sa report, may isa pang tatay. Sino po sa inyo may sakit? Agad nagtaas ng kamay si Tatay Ray. Ako. Akala ko nung una nagbibiro lang. Masakit yung aking kanang tuhod. Masakit. Pinag-pray namin. Nakita nyo kanina may pinag-pray ako ng tatay. Amen. Subukan nyo pong iunat. Masakit. Pag-pray po natin, at the back of my mind, Panginoong Hesus, huwag mo po kaming ipahiya. Nag-pray kami, pagalingin mo po Panginoon ang tatay na ito. Amen. Pagkatapos namin manalangin, pinaunat ko sa kanya, kamusta po? Sabi niya, magaan ang pakiramdam ko, wala na yung sakit. Pinalakad ko pa siya, lakad po kayo ng konti, tapos balik po kayo dito. Lakad siya dito. Amen. Salamat. Wala na yung sakit. Amen. Lumuwag yung pakiramdam ko. Amen. May ginagawa ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, nagkakaroon ng purpose ang ating buhay. At ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, sa aking pagtatapos, naniniwala ko na hindi pa tapos ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy kong inaangkin, patuloy kong ipinaglalaban. Marami pang gagawin ng Panginoon ng mga dakilang bagay dito. Amen. Sa Pateros. Amen. At gagawin nyo ng Panginoon, hallelujah, maaari sa pamamagitan ng iyong buhay. Kikilos ang Panginoon, pero kailangan niya ng mga tao na gagamitin. Amen. Ang tanong lang mga kapatid, is your heart open? Bukas ba ang iyong puso sa Panginoon? Nagpakahayag ang Panginoon sa iyo? Magiging tama ba ang pagtugon mo sa Panginoon? Hallelujah, mga kapatid, you will see greater things. May access po tayo sa langit. Pwedeng mabuksan ang langit, subalit kailangan munang mabuksan ang ating puso upang makagawa ang ating Panginoon. Open heart to open heaven. Palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y lahat ngayong gabi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Salamat nagpahayag kang muli, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong mga plano sa aming buhay. Narito, Panginoon, ang aking mga kapatid. Ang hindi ko nagawa, ang hindi ko nasabi, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magpakahayag at mangusap sa kanila. Panginoong Hesus, Holy Spirit, fill this place. Hallelujah. Ngayong gabi, ako naman po'y magpapanyaya. Thank you, Lord. Hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Hindi po namin nais na hihingi na sino man. Ito rin po ay aming ginawa.
Nung kami unang dumalo sa church na kagaya ng ganito, amen, alam mong ikaw ay hindi matuloy sa ating Panginoon, alam mong may pangangailangan ka, alam mong may problema ka, nais kong sabihin sa iyo, si Jesus ang kailangan mo ngayong gabi. Huwag kang pumayag, nalalabas ka sa lugar na ito, na hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay, na siyang pinakakailangan mo sa iyong buhay. Si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Maaari ko bang makita ang iyong kamay? First time ka, amen, ngayong gabi, thank you Lord. Meron po ba sa ating pong kalagitnaan? Praise God, thank you Lord. Hindi ko bang makita yung kamay, tanda na nais mong tanggapin ang ating Panginoon? Hallelujah. Thank you Jesus. Maraming pong salamat. Hindi ka tatanggap ng panibagong relihiyon. Ang tatanggapin mo ngayong gabi ay walang iba kundi si Jesus Christ. Relationship sa Panginoon ang kailangan ng bawat tao. Praise God. Meron po ba? Meron po ba? Hallelujah. Pwede kang samahan. Amen. Ang aming kapatid sa Panginoon, dalhin ka dito sa harap. Hallelujah. Ikay kanyang ipapanalangin. Panalangin ng pagsisisi ng kasalanan at panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. At ngayong gabi, mga kapatid, habang inakausap ko ang ating bisita, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi tayo binigo ng Panginoon ngayong gabi. Ako naman po ay mangungusap sa bawat isa. Kanina, habang ako'y nangangaral, ay pwedeng hinuhukay na ng Panginoon ang ating mga puso. Hinuhukay niya na, sinisiyasat niya na yung pinakamalalim na bahagi ng ating puso na walang nakakaalam kundi tayo lang. Amen. Nais siyang harapin, nais siyang idil ng Panginoon. Merong nais diyan na alisin, merong nais diyan na ituwid ang ating Panginoon upang siya'y makakilos at makagawa sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call ngayong gabi. Huwag natin sayangin ang pagkakataon ngayong gabi. Merong gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Gusto mong mabuksan ang langit? Hallelujah. Ano ba ang langit, mga kapatid? Lahat ng mga mabuti, lahat ng mga maganda, lahat ng mga dakila, lahat ng mga makapangyarihan naroon sa langit. Kapag nabuksan ang langit, walang masama doon sa langit, walang hindi maganda doon sa langit. Kapag nabuksan ang langit, mga kapatid, hallelujah, bubuhos sa iyo ang mga pagpapala, ang mga mabuting bagay na hindi mo basta-basta nararanasan dito sa mundo. Kailangan lang ngayong gabi ay mabuksan muna ang ating puso. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo po yung umaawit. Give us clean hands. Give us pure hearts, Lord. Yes, yun ang kailangan namin, Panginoon. Matuwid, dalisay na puso upang ikaw'y makakilos. Linisin mo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming puso, ituwid mo kami, Panginoon, ngayong gabi. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid. I-surrender nila totally, Panginoon, ang kanilang buhay sa iyo. Gamitin mo ang kanilang buhay. Hindi lang sa akin, hindi lang sa ilan, Panginoon, kundi sa bawat isa, kundi sa lahat, Panginoon, ng ating mga kapatiran. Lord, kumilos ka sa aming buhay. That seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be that generation that sees. Touch every heart.
us pure hearts. Oh God, we cry out, we cry out. Tayo magsitayong lahat. Give us clean hands, so give us clean hands. And give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our soul. For the last time, give us clean hands. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Purihin, pasalamatan, sambahin natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Riba, bagyan, ngayong gabi mga kapatid, nais ko pong manalangin sa mga may sakit, karamdaman. Hallelujah, huwag kang pumayag, hallelujah, na ikaw ay pinapahirapan ng sakit at karamdaman na yan. Ikaw ay anak ng Diyos, meron kang access sa langit, kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Hesus ngayong gabi. Lapit tayo dito sa harap, tayo mananalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat ng merong mga iniinda sa kanilang katawan. Angkinin mo ngayong gabi, may kapahayagan mula sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang siya nagliligtas, hindi lang siya nagbabago ng buhay ng tao, siya rin ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Hallelujah. Yan ang ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi, hallelujah, ipatong mo yung kamay kung saan merong masakit sa bahagi ng iyong katawan. At kung marami, ipatong mo na lang sa iyong ulo ang iyong kamay. Hallelujah. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Ngayong gabi, hallelujah, sa mga nasa likod, pwede nyo iunat ang iyong kamay, papunta dito sa harapan. Let's pray. Thank you, Jesus, aming amang banal, dakilang Diyos na buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po'y lumalapit, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya. Inilalapit, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, Panginoong Diyos, na pinapahirapan, Panginoon, ng sakit at karamdaman, Panginoong Hesus. Hindi maayos, mabuti ang kanilang kalagayan, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon, palayain mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga alalahanin, sa kanilang mga iniisip, sa kanilang pag-aalala, sa pandaray at kasinungalingan ng kaaway, sa takot, Panginoon Diyos, Lord, ang deliverance, Panginoon, ang freedom, Panginoon, ang total at complete healing, Panginoon. Ngayong gabi, sinasaway namin ang espiritu ng sakit, karamdaman, lumayas sa katawan, Panginoon, ng ating mga kapatid na ito. Ngayong oras din ito, Panginoon, tinanggap na po nila ang kumpletong kagalingan, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong banal na dugo. Thank you, Lord, for your precious blood that was shed on the cross. We believe in you and we claim the complete healing, the divine healing, your miracle healing touch, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pangalan ni Hesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano pong nangyari sa inyo, Nay Luisa? Ano pong masakit? Mga tuhod po. Kanina, bago po kayo pumunta, may ininda po kayo. Medyo masakit ng iyong tuhod. Praise God. Kamusta po? Pagkatapos po nating manalangin. Okay na. Praise God. Wala na pong sakit. Amen. Lumuwag po yun yung pakiramdam. Hallelujah. May ginawa pong Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Sino ba po sa inyo nakaramdam? Alam mo, may ginawa ang Panginoon. Amen. Meron po. Naemi, ano po meron? May sakit. Masakit po kanina. Yung sentido ng inyong ulo. Praise God. Parang binabarena. Amen. Pero nung tayo po'y nanalangin, kamusta po ngayon? Praise God, pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Meron ba, Pastor Yoli, kamusta? Ano pong nangyari kanina? Ano pong masakit? Masakit po yung katawan, praise God. Pero pagkatapos po natin nanalangin, may nangyari po ba na pagbabago? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Malawag na po. Na-stretch na po siya.
I-stretch na po siya. Praise God. Pwede po kayo mag-jumping jack. Hindi, biro lang. Praise God. Pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Nay Rebecca, kamusta? Ano pong masakit sa inyo? Yung pananakit ng dibdib nyo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kamusta po ngayon? Opo. Rebecca, yung pananikip ng dibdib na Rebecca ay pwedeng gawa ng kaaway, kasinungaling ng kaaway, tinatakot ka ng kaaway, ini-intimidate ka ng kaaway, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, uuwi ka, pinalaya, pinagaling ka ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy lang tayo. Marami pang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. We will see greater things. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Makakaupo na po kayo ulit. Amen. Dahil ngayong gabi po ay kaarawan po, amen, ni Kelsey. Nahiyata siya mag-testimony kanina. May gusto ka bang sabihin, Kelsey? Amen. Siya po yung anak po ni Sister Jewel. Birthday niya po ngayon po mismo. Amen. Napansin ko ngayong taon, mga kapatid, yung inyong mga birthday natatapat kapag may gawain. Amen. Ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon na magpakain daw tayo. Tumapat yung birthday ko ng may service. Tumapat yung birthday ni Brother Ogie, Nanay Luisa ng may service. Amen. Ngayon naman si Kelsey. Amen. Amen. Bago magtapos yung taon, meron pa po ba? Kelsey, let's pray. Punta ka dito sa harap. Thank you, Lord. Gusto mo ba may gusto ko bang sabihin mo na? Nahihiya. Gusto mong testimony? Okay. Sige, Mike. Binibigay ko sa yung stage. Pwede ka magpasalamat sa Panginoon. Praise God. Isang buong taon. Kaya ba? Anong nangyari? Simula nang dumating na sa church. Huwag lang wag 30 minutes. 3 minutes lang. 2 minutes lang. 2 minutes lang. Praise God. Ano ba? Thank you, Lord. Sige. Amen. Maraming ginawa ang Panginoon sa atin. Simula nung napunta tayo dito sa church. Amen. Anong ginawa ng Panginoon sa atin? Anong ibinigay ng Panginoon sa atin? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa buong isang taon po na ito, binigyan niyo po ako ng maraming blessings sa ibang talento sa pagdadrums at pag-ibig po ng mga po ay pinipigod nga po at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yun lamang po sa Diyos po ang kapatid. Praise God. Hallelujah. Nahiyain lang po talaga si Kelsey. Amen? Pero natutuwa ko sa growth ng kabataang ito, amen, lalo na sa kanyang pagtugtog ng drums. Hallelujah. Naalala ko nung tinuturoan ko pa siya, sabi ko na lang talaga sa sarili ko, sige na, tsatsagahin ko lang to. Pero ngayon, grabe, hallelujah, isang turo ko lang, kuha niya kaagad. Amen. Thank you, sabi ko, praise God. Kung sayangin, Kelsey, patuloy mo ipagamit ang iyong buhay, ang iyong talento sa ating Panginoon. Pag-pray natin si Kelsey. Hallelujah. Iunat natin ang ating kamay papunta sa Kanya. Panginoong Diyos, aming Amang Banal, marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng kabataang ito, si Kelsey Manangan, Panginoon, na dinala mo sa church, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa impartation, impluensya ng pananampalataya na unang nanggaling sa kanyang lola, kay Sister Yoli, na naisalin, Panginoon, patungo sa kanyang nanay, kay Sister Jewel Manangan, at ngayon, Panginoon, ay nasa kabataang ito, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, magpatuloy ang kabataang ito, magpakahayag ka sa kanya, Panginoong Yesus, ikaw ang palagi niyang hanapin sa kanyang buhay, patuloy niyang gawin ang iyong kalooban, huwag malihis ang kanyang puso sa mga katotohanan at katwiran na kanyang napapakinggan, Panginoon, mula sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na marating ng mga kabataang ito ang napakagandang hantungan ng destiny na iyong inihanda para sa kanya, Panginoon, na maging testimony pa siya, Panginoon, sa loob ng kanilang tahanan at lalo na sa kanilang paaralan, Panginoon Diyos. Lord, kung paano pinagpala mo siya nitong nagdaang taon, we pray, Lord God, for the double portion of blessings, Lord God, release upon her, Panginoon. Marami pong salamat, maging O Diyos, sa kanyang paghahanda, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon Diyos, ang aming pagsasalu-saluhan. Maraming salamat sa
sa kanilang buhay. Balik mo po sa kanila ang mga pagpapala, Panginoong Diyos, na palagi nilang ibinibigay para sa iyo at sa iyong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.